Magandang araw ng Biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isang tao ang iniulat na namatay sanhi ng masamang panahon dulot ng umiiral na buntot ng low pressure area sa bahagi ng Davao Region. Biniberipika na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang detalye tungkol sa nasawi umanong residente, pati na rin ang isang napaulat na nawawala at 6 pa na nasaktan umano sa Davao de Oro. Umabot naman sa mahigit 4,800 pamilya o 19,000 tao ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha kung saan 3,000 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center. Mula ito sa 65 barangay sa Davao de Oro, Davao Oriental at Davao City. Samantala, mahigit 22,000 pamilya ang naapektuhan rin sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Mahigit 2,100 sa kanila ay nasa evacuation center habang mahigit 7,000 pang pamilya ang inaabutan ng tulong sa labas. 6 naman ang napaulat na namatay sa Davao de Oro sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa ayon sa Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Ang mga biktima ay mula sa New Bataan, Maragusan at Compostela. Sa pinakahuling datos ng PDRRMO, aabot na sa 111 barangay sa nasabing lalawigan ang apektado ng malakas na pag-ulan dala ng buntot ng LPA. Aabot naman sa mahigit 270,000 pamilya sa 262 na barangay sa Davao Region ang nawalan ng tahanan. Matagumpay na naisagawa ang pinakahuling resupply mission para sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Sa isang post sa X, sinabi ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na maayos nilang naisagawa ang rotation and resupply operation sa BRP Sierra Madre. Pinuri din ni Padilla ang ipinakitang teamwork, dedikasyon at presisyon ng mga lumahok sa misyon. Ayon naman sa American Maritime Security Analyst na si Ray Powell, kapansin-pansin na hindi hinarang o hinamon ng Coast Guard at milisya ng China ang mga dumaraang resupply vessel ng Pilipinas. Wala rin anya ang mga sasakyan ng China na palaging humaharang sa mga sasakyang Pilipino. Paniwala ni Powell, bahagyang nabawasan sa ngayon ang pagiging agresibo ng China. Matatagpuan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na bahagi ng Kalayaan Island Group at ng Exclusive Economic Zone ng Continental Shelf ng Pilipinas. Bahagi ito ng teritoryo sa South China Sea na pinag-aagawan ng Pilipinas, China, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Indonesia. Mas pinadali na ang pagsusuri o authentication ng Philippine Identification on National ID Cards para sa lahat. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ginawa ng online ang PhilSys check para maging accessible ito para sa lahat. Sa pamamagitan nito, maaari na ma-check ang national ID sa pamamagitan lamang ng web browser, laptop o smartphone. Tiniyak naman ng PSA na ligtas ang pag-check online dahil bawat ID ay mayroong QR code. Dapat lamang iscan ang QR code para makita kung valid ang digital signature o kung aktibo o hindi ang ID. Kung hindi mabasa ang QR code, ibig sabihin nito ay sira, namanipula o hindi konektado sa PhilID o ePhilID. Sa ngayon, ilang civil registry system outlets sa Metro Manila ang gumagamit ng biometric authentication procedures para sa mga may hawak ng PhilID at ePhilID na naghahanap ng mga dokumento sa civil registry. Kabilang dito ang fingerprint scanning gamit ang mga biometric authentication device para sa real-time na pag-match sa PhilSys registry. Nanawagan ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa lahat ng mga Pilipino na huwag makinig sa anumang panawagan na magdudulot ng destabilisasyon sa paghihiwalay-hiwalay sa bansa. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino para makamit ang kaunlaran. Paliwanag ni Galvez, hindi akma sa saligang batas ang panawagang paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Anya salungat ito sa Peace, Reconciliation and Unity Agenda ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, maituturing na umanong simbolo ng pag-asa
pagkakaunawaan at pagkakaisa ang Mindanao mula sa dating imahe nito ng kaguluhan at armadong pakikibaka. Dagdag pa ni Galvez, dapat na matuto ang mga Pilipino mula sa nakaraan at hindi na dapat pang bumalik ang Pilipinas mula sa simula sa pagkamit nito ng pangmatagalang kapayapaan. Nakaamba na naman ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang mga kumpanya ng langis, tinatayang tataas ng piso at 45 sentimos hanggang halos 2 piso ang presyo ng diesel kada litro. 75 sentimos hanggang piso at 5 sentimo ang inaasahang dagdag presyo kada litro sa gasolina. 90 sentimos hanggang piso at 40 sentimos naman ang magiging dagdag sa kerosene. Ipapatupad ang naturang dagdag singil sa produktong petrolyo sa Martes sa susunod na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, bunsod ito ng paggalaw ng presyo ng krudo sa merkado, bukod pa sa kasalukuyang tensyon sa ilang bahagi ng Middle East. Ilang refinery rin umano sa reyon ang nagsara na nakaapekto rin sa galaw ng presyo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Bacelonia, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.